Tawag sa'yo nung isang gabi, hindi ka naman sumasagot. Ha? Bakit ba? May nalaman kasi ako kay Rodolfo eh. Eh, sino nga si Rodolfo? Tatay ko. Ha? Sigurado ka? Anong gagawin natin ngayon? Hindi kay Rodolfo ikakasal si Choling. Kung di, kay Gerald. Hindi nakarating si Gerald. Na-aksidente ang sinasakyan niya habang papunta ng simbahan. Hinanap ni Choling sa buong simbahan si Rodolfo. May usapan kasi silang magtatagpo sa likod ng simbahan para magtanan. Nagpakasal si Rodolfo sa ibang babae. Iniwan niya si Tita Choling mo. Siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Choling. Nangako siyang hindi niya ako iiwan. Sinungaling siya. Nag-away ba kayo ni Jen? Anong ginawa niya sa'yo? Pinangako niyang pupuntahan niya ako sa simbahan. Hindi siya pumunta. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako! Saan galing yan? Sa may kwarto sa may hagdanan po. Alam niyo po ba yung tungkol dito? Si Choling ang gumuhit nito. Ganyan po yung kwintas ni Joyce. Kinuha niya po sa may loob ng kwarto sa may hagdanan. Hindi niyo alam kung ano ang pagiging bunga ng ginawa ninyo. Asan si Rodolfo? Sino ate? Si Tatay. Ah, si tatay. Wala po eh. Hello, Jaya. Patawag ka. Kuya, dito po si Ate Joyce. Pero parang iba po siya eh. Mark, kailangan natin pumunta doon. Nandun daw si Joyce. Tara, tara. Joyce! Huwag mong patay ng kapatid ko! Joyce, ano? Joyce, ano ba nangyari sa'yo? Joyce! Bitawan mo na si Joyce! Huwag mo siyang patay. Ako na lang kunin mo! Ako na lang! Jem! Jem! Ano nangyari sa'yo? Charlene, huwag mong idamay ang mga bata. Wala silang kasalanan. Kung si Rodolfo ang may kasalanan sa'yo, kayong dalawa ang magtuos. Parang awa mo na. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Tigilan mo na ang mga bata. Joyce! Joyce! Jem! Gumising kayo! Jem! Joyce! We need to monitor them for 6 to 8 hours. Bakit po? Ano po ba ang lagay nila? Their symptoms are consistent with asphyxia. Ano po ba ang nangyari bago niyo sila dinala dito? Hindi ko po alam. Sino unang nakakita sa kanila? Ako po. Nakita ko na po sila walang malay. Saan mo sila nakita? Sa kwarto po. Anong lagay sa kwarto? May usok ba? Sino-sino ang tao sa kwarto? Silang dalawa lang po. Ano pong asphyxia? Ang asphyxia po, nanay, ay pag kinulang ng supply ng oxygen ang katawan ng tao. Ang kadalasang dahilan po ay carbon monoxide inhalation, drug overdose, pagkalunod,
pagkabigti o pagsakal. Negative ang result ng drug test nilang dalawa. Ano po ba ang kanilang ginagawa bago niyo sila nakitang walang malay? Sasabihin po ba natin ang totoo nangyari kina Jem at Joyce? Na may multo sa loob ng kwarto? Na gusto niyang patayin ang kahit sino sa loob nito? Sa tuwing nawawala ang ilaw? Walang maniniwala sa atin, Mark. Wala. Eh, bakit ho ba namatay ang ilaw? Buong bahay walang ilaw. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam, Mark. Ang pinagtataka ko lang, may gumalaw sa circuit breaker ng mga ilaw. Kaya na-off lahat. Ay gusto ko nga sanang tanungin ang mami mo. Kaya lang, wala naman siya. Tinext ko na po si Mami na nasa hospital po tayo ngayon. Tinawagan ko na rin po. Kaso hindi sumasagot. Hindi kaya si Mami ang nagpatay ng ilaw? Sandali lang po tawagan ko lang po si Mami Rodolfo. Hello? Hello? Si Mang Rodolfo po ba ito? Oo, ako na nga. Sino to? Si Mark po ito, kaibigan po ni JM. Si JM po kasi nasa ospital eh. Si JM po kasi nasa ospital eh. Bakit anong nangyari kay JM? Joyce! Ano nangyari sa'yo, Joyce? Nak! Minamonitor po ng doktor ang kalagayan nila, Joyce. Obserbahan daw po sila hanggang bukas. Si JM may kasalanan nito. Anong ginawa niyo sa anak ko? Wala po akong ginawa. Si JM ang may kasama ni Joyce. Nasaan ba niyo ang anak ko? Walang kinalaman si Mark at wala rin kinalaman si JM. Kasalanan lahat ni JM. Ididimanda ko kayo. Ididimanda ko kayong lahat. Responsibilidad niyo ang anak ko dahil nasa loob siya ng bahay niyo. Kung gusto mo sumama ka sa akin, ipapakita ko sa'yo yung kwarto kung saan kinulong ni JM si Joyce. Ma, hindi kinulong ni JM si Joyce. Tumahimik ka, Mark. Joyce, anak. Dad. Dito na si Daddy. Dito na ako, anak. Dad. Yes, baby. Si JM. Nasaan si JM? Si JM, may gawa nito. Si JM pa rin ang hinahanap mo. JM. Joyce, pahinga ka muna. Ano nangyayari sa'yo, anak? Anong ginawa sa'yo ni JM? Ang ginawa sa akin si JM pa. Huwag mo siyang proteksyonan, Joyce. Sabi mo sa akin kung ano yung totoo nangyari. Huwag ka matakot, nandito ako. Joyce, sabihin mo na. Di ba si JM may kasalanan ng lahat? Huwag ka magsinungaling, Ma. Walang kasalanan si JM. What's going on here? You're stressing the patient. Anak ko siya, Dok. Well, you're stressing your daughter. Walang kasalanan si JM. I'm sorry you had to live. Huwag kayong mag-alala. Kami ang bahala dito. Dad, please leave. Please. I'm sorry you had to go. My patient's health is my priority. Babalikan ko kayo. Magdidimanda ako! Dad, please just go. Tatawag ako ng polis. Malinis ang konsensya ko kaya hindi ako takot humarap sa kinauukulan. Kung gusto mo kaming idemanda, gawin mo. At para matahimik ang isip mo, pupuntahan natin ang kwarto sa may hagdanan. Ipapakita ko sa iyo ang kwarto kung saan kinulong ni JM si Joyce. At tutulungan kita maghanap ng ebidensya para makasampa ka ng tamang demanda. Pasok ka. Tatawag ako ng pulis. Oh, kamusta na ang pakiramdam mo? Ano ba ang nangyari sa inyo? Mark, hayaan mo na munang makapagpahinga si Joyce. Nakita niyo ba?
nakita niyo si Tita Choling? Malamig ang kamay niya habang nasa leeg ko. Hirapan ako huminga. Sinubukan kong pigilan siya, pero parang nakikipagbuno ako sa hangin. Nararamdaman ko ang galit niya eh. Sumisikip ang dibdib ko. Pero malungkot siya. May dala siyang matinding lungkot. Ay, Joyce! Joyce! Ay, Joyce! Mahal, dali! Tumawag ka ng doktor, bilisan mo! Joyce! We can't find anything wrong with her. Her vital signs are normal. I have to wait for the results of her blood test. I'll update you as soon as we have her diagnosis. Kailan po namin malalaman ang resulta? My scheduled power interruption a few hours from now. By then, the hospital will be running on a generator. I'll make sure we'll get the results tomorrow morning. JM? Uy, Jem! Asan si Joyce? Minamonitor pa kayo ng doktor. Para malaman natin kung ano ang problema. Si Choling. Gusto kami patayin lahat. Jem! Tay, Rodolfo? Felicia? Matagal nang patay si Choling. Ano namang kinalaman niya sa nangyayari sa anak ko? Hindi matahimik ang kaluluwa ni Choling dahil sa ginawa mo. Gumaganti siya sa pamagitan ng anak mo. Hindi mo alam yung totoong nangyari, Felicia. Hindi na matutuloy ang pagtanan niyo ni Choling. Kailangan lumayo ka na sa kanya. Kundi, ipapapatay ka ni Papa. Ikaw at ang tatay mo. e paano yung kasalan ng Gerald bukas? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para hindi matuloy yung kasal. Ito. Tawagan mo si Choling pagkatapos ng 1 buwan. Isang buwan? Oo, 1 buwan. Dahil ayaw ni Choling na may mangyaring masama sa'yo. At saka, inuutos din pala niya, ibigay mo daw sa akin yung singsing dahil itatago daw niya yon hanggang magkita kayong muli. Rodolfo, mahal na mahal ka ni Choling. At huwag ka raw mag-alala, pinapangako niya, magkikita kayong muli. Sabihin mo kay Choling, aantayin ko siya. Huwag kang mag-alala, Rodolfo. Ginagawa ni Choling to para hindi ka mapahamak sa kamay ni Papa. Pagkatapos sa 1 buwan, tinawagan ko yung numerong binigay ni Rona. Si Rona yung sumagot.
Sinabi niya patay na si Choling. Nagsinungaling sa atin si Rona. Mark, Mami, anong ginagawa mo dito? Tatay ko po siya. Sinasabi ko na nga ba eh. Salot ka na nun, pati anak mo, salot rin ngayon. Niloko mo kami, Rona! Sinira mo ang buhay ng kapatid mo. Matagal nang sira ang buhay ni Choleng. Tulad lang ng utak niya. Humingi ka ng tawad sa kapatid mo, Rona, para matahimik na ang kaluluwa niya. Bakit ako hihingi ng tawad? Siya tong pumatay sa sarili niya. Ikaw ang nagtulak sa kanya para magpakamatay. Tinulungan ko lang siya makalaya sa problema niya. Wala kang kwentang kapatid. parang ama mo na, Mami. Humingi ka na ng tawad kay Tita Choling. Siya ang umiwan kay Choleng. Siya dapat humingi ng tawad. Ang kasalanan ng mga matatanda ay pinagbabayaran ng mga bata. Pag ninyong hayaang pagbayaran habang buhay ng mga anak ninyo ang kasalanan na hanggang ngayon ay taglay-taglay pa ng mga kaluluwa nyo. Jem! Jem! Gawin niyo na ang dapat. Parang awa niyo na. Jem! Sino mag-aakala na magkikita tayo muli, Rodolfo? At ang anak mo pa ay nakitira sa mismong kwarto ng babaeng pinangakuan mong mamahalin mo habang buhay. Walang araw at gabi hindi ko pinagsisihan ng mga nagawa ko at di ko nagawa. Pinaglalaroan lang tayo ng panahon. Kami ang pinaglaruan mo, Rona. Ako ang dehado dito. Mula nung lumaki ako sa bahay na to, hindi ko naramdaman na kasama ako ng pamilya. Si Choleng na lang palagi. Si Choleng ang mahal ng papa. Si Choleng magmamana ng pera. Si Choleng magpapakasal sa mayaman. Si Choleng ang palagi pinapansin. Dahil anak ba ako ni Mami sa driver namin? Dahil anak ako sa labas kaya hindi ako mahal ni Papa? At palagi na lang ako kailangan mamalimos ng atensyon niya. Huwag mo sisihin yung mga magulang mo, Rona. Huwag mo rin sisihin yung sarili mo. Kaya nga, si Choleng ang may sala at hindi ako. Si Choleng ang nanakit ng anak mo. Simula nung nagpakamatay siya, alam kong nakakulong na ang kaluluwa niya sa loob ng kwarto. Sinisi ni Papa ang kanyang sarili dahil sa pagkamatay ni Choleng. Natulog siya sa kwartong pinagbigtian ni Choleng. Pero hindi na siya nagising. Pinatay ni Choleng si Papa. Hindi papatay ni Cholen ang anak ko. Baka may natitira pang pagmamahal sa puso niya. Baka pwede pa siyang magbago. Mark, halika dito. Dali, si Joyce. Joyce! 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 Ginagawa ko to para sa mga anak ko. Kausapin mo si Choleng. Ikaw ang huling nasa isip niya bago siya magpakamatay. Cholen. Patawarin mo ako. Gusto kitang puntahan nung sinabi sa akin ni Rona na hindi matutuloy yung pagtatanan natin. Ayoko maniwala sa kanya. Pero natakot ako eh. Natakot ako para sa buhay ng itay ko. Lumayo ko, Choleng. Sinunod ko yung sinabi ni Rona.
Naniwala ako sa kasinungalingan ng kapatid mo. Hindi mo alam kung paano ako nalungkot nung nalaman ko namatay ka. Hindi ko alam yung gagawin ko. Nasisiraan ako ng ulo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Gusto ko na rin magpakamatay. Gusto ko na sumama sa'yo. Gusto ko na rin mamatay. Dok! 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 Nagpakasal ako kay Rhea. Ang taon mo. Tapos kung malamang nagpakamatay ka. Inalagaan ako ni Rhea, Choling. Inalagaan niya mga anak ko. Mahal na mahal ko yung mga anak namin. Mahal na mahal ko sila, Choling. Dok! Si JM! Dok! Dok! Awa ko na. Napatayin yung mga anak ko. Kung gusto mo ako na laging saktan mo, ako na lang, parang awa mo na. Injection mo siya ng gamot! Dali! Lola! Lola, buksan mo yung pinto! Eve! Ang kwarto sa may hagdanan! Nandoon si Rona at si Rodolfo. Pupunta ako sa bahay. Dito ka muna, Yaya Fe. Mag-ingat ka, Mark. Tulungan niyo po ako. Tulungan po. Tulungan niyo po ako. Ah! Tulungan po. Tulungan niyo po ako. Tumakas po na ako, Choling. Tumakas po ako. Tay! Bakit, JM? Panaginipan ko po siya. Humingi po siya ng tulong. Pinatawag niya po yung pangalan ko. Saan ka pupunta? Pupunta ako po sila, tatay. Hindi ka pa pwedeng lumabas. Bakit? JM!
patawarin mo ako! Bakit mo ko hindi pinuntahan, Rodolfo? Joleng? Tarantayin kita. Naghintay din ako. Sumama ka sa iba. Ikaw ang may sabing lumayo ako. Rodolfo, mahal na mahal kita. Ba't ko sasabihin lumayo? Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Mapapatay ako ng papa mo. Kailangan lumayo ka na sa kanya. Kundi, ipapapatay ka ni Papa. Ikaw at ang tatay mo. Duwag ka, Rodolfo. Duwag ka. Sinunod ko lang yung sinabi ng kapatid mo. Sabi niya yun ang gusto mo. Hindi ko sinabi kay Rona na layuan mo ko. Tiwala ako kay Rona kasi pinagkakatiwalaan mo siya. Niloko ko ng kapatid ko. Niloko mo ako, Rodolfo. Hindi kita kayang lukuhin. Pero yun yung pinili mong gawin. Wala ka, pinigilan ako ng kapatid mo. Pinigilan niya ako, kausapin ka. Tagal-tagal kong dinala sa puso ko yung sakit, Rodolfo. Hindi kita iniwan. Iniwan mo ako. Iniwan mo ako. Iniwan mo ako. Joleng, Dusa ang kaluluwa ko dahil sa pangako mo. dito na. Huli na ang lahat. Namatay na ako naghihinagpis. Mamamatay ka din ang tulad ko! Mamamatay ka! Patayin mo na ako. Ano tatay? Ano? Miss, gabi na. Gusto mo, atid na kita? Saan ba sa inyo? Pwede ba kitang ihatid ulit? Depende. Sige, hihintayin ko pagkakataong yun, Choleng. Bakit mo ba kasi ako gusto makita ulit? Eh kasi, Choleng, gusto kita. Choleng, pwede na ba kitang maging nobya? Ang ganda naman ito. Sa'yo ang isang pakpak at sa akin naman ang isa. Sabay tayong lilipad. Kasama pag-ibig natin. Mahal na mahal kita, Choleng. Mahal na mahal kita, Rodolfo. At pangako ikaw lang iibigin ko. Mahal na mahal din kita, Choleng. At hindi kita iiwan at sasaktan.
Hindi tayo para sa isa't isa sa mundong to! Wala akong kasalanan. Ako yung biktima dito. Malinis sa konsensya ko. Hello? Officer Morales, tulungan niyo po ako. May mamamatay tao dito sa pamamahay ko. Kasalanan ng ina mo! Bakit ako nagkaganito? Sinungaling yung nanay mo! Niloko niya ako! Sinira niya yung buhay ko! Mark! Bitawan mo anak ko! Tayong magtuos, Cholen! Walang kasama na hindi pinagbabayaran, Rona! Ikaw ang masama! Ikaw ang demonyo! Ako ang niloko dito! Ako ang biktima dito! Sila ang may sala, hindi ako! Diyos ko po. JM, anong nangyayari kay Mark? Mark? Pagpunta ko po sa bahay ni Mark, nakasalubong ko ang mga pulis. Sabay kaming pumasok sa loob ng kwarto sa may hagdanan. Mark! 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 Uy! Ano nangyari sa'yo? Mark! Ay! Bakit nangyari sa pinto, JM? May ginawa pa tayong masama. Hindi ko alam yung gagawin ko eh. Harapin natin ang problema at huwag nating tatakasan. Ngayon pa lang, itama na natin lahat at iwasan natin gumawa ng mga bagay na makakasama sa ating kapwa. Tulungan niyo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tulong!